Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Hindi na iba para matanglay ng iba. Para na ba kayo sa isip ko na kayo hanggang bukas? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Sa mga bagay na kung saan, lalo na usapin, ano po? Usapin. Paano ba? Paano ba magbigay? Paano ba magbigay para sa taong mahal mo? Ngayon ay ipinakita sa atin ng Diyos. Paano ba, sabi ni Kristo, paano ba ibigay sa Diyos ang isang pagpapasalamat para sa Kanya? Gayong lagi namang sinasabi natin na mahal natin ang Diyos. Amen. Amen. Dahil doon sa isang senaryo doon sa binihayag na Ebanghelyo, nakita ng ating Panginoon na maraming mayaman ang nagbigay. Tapos may isang, sabi niya, may isang mahirap na malo na nagbigay na pagkaunti. Pero sa nakikita ni Kristo, sinabi niya na sa kanilang lahat, ang nagbigay ng pinakamalaki ay yung babaeng balo. Sapagkat ang lahat ng ibinigay ng mga mayaman ay mga tira-tira na lamang at hindi na nila kailangan, kaya hinulog. Ngunit ang sabi ng Panginoon, yung sa babaeng balo, yun ay yung ikabubuhay niya at ibinigay niya yun sa Diyos. Kaya sa mga bagay na ito yung pagpapaalala sa atin ng ating Panginoon na hindi kailangan ng Diyos yung amount at kung ano yung ibinigay. Kundi ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon, paano ba tayo nagbigay para sa Kanya? It is not about the quantity, but the quality of giving. Sapagkat mga kapatid, kung tayo'y binigyan ng Diyos ng biyaya para mabuhay, ay dapat naman na ang ating pagpapasalamat ay yung buong buhay din natin. Sapagkat ang mga bagay na dapat nating gawin ay makita at maramdaman ng Diyos na sa bawat pagbibigay natin sa Kanya ay nararamdaman ng Panginoon yung pagmamahal natin para sa Kanya. Kaya nga, ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay yung quality ng ating pananampalataya, yung quality ng ating panambahan, yung quality ng ating paglilingkod para sa Kanya. It is not about the quantity, it is not about kung gaano karami at kalaki yung naibigay natin, kundi kung paano natin ibinigay yung para sa Kanya. Kaya sa pagpapahayag na ito, ipinaalala sa atin ng Diyos na bigyan natin buhay ang ating alay at pagpasalamat. Dapat mayroong buhay at mayroong pagmamahal at hindi pakitang tao lamang yung ating pagpapasalamat sa Diyos. At hindi lang para sa Kanya, kundi para sa iba, sa mga taong nasa ating paligid. Yung giving dapat natin ay yung totoo at may buhay. Sapagkat the expression of love to God is all about the quality of action. Amen. Amen. Kasi kung ang ating pananampalataya, ang ating panambahan at ating pasasalamat ay para pakitang tao lamang, hindi yun ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kung ang ating paglilingkod ay para sa pagpapakitang tao lamang, ay hindi yun ang hinahanap at inaasahan sa atin ng Panginoon. Kundi yung buong puso at may katotohanan na paglilingkod. At gayon din yung relasyon natin sa ibang tao. Bakit ba tayo nagbibigay? Dahil gusto mong makatulong? O mayroon pang ibang motibo?
Kaya mga kapatid, iparamdam natin yung buhay, lalo-lalo na sa ating kapwa at lalo-lalo sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay, yung totoong pagkakaloob. Amen. Kasi kung nagbibigay ka tapos sa bandang huli ay ipamukha ulit, parang hindi naman maganda. Kaya yung pagkaloob, lalo higit sa pagtulong, dapat ito'y mula at bukal sa kalooban. Kaya sa ating pagbibigay, it is not about kung gaano karami, kundi kung gaano ba ka ganda yung kalidad na ipinapadama natin sa isang tao. Kaya mga kapatid, ang napakagandang bagay na nais makita sa atin ng Diyos ay yung mga ginagawa natin na mula sa ating puso, na walang pag-alinlangan at anumang mga bagay-bagay na reservation para sa ating sarili. Kaya sa ating panambahan at pag-aalay sa Diyos, dalhin natin yung pinaka-the best. Kaya nga, kung ating mapapansin, di ba, kapag mayroon tayong ibinibigay sa mga tao mahal natin, laging dapat pinaka-the best. Ano po? Gusto natin pinaka-the best, pinaka-maganda, kasi gusto natin na mararamdaman niya na special din siya sa buhay natin. At ganoon din sana yung kaisipan din natin para sa Panginoon. Na every time na pumupunta tayo sa kanyang tahanan, dalhin natin ang ating mga sarili bilang isang best na kaloob para sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi yung amount na ibinigay nung babaeng pano, kundi yung buhay niya mismo ang ibinigay niya sa Diyos. Kaya tayo din, mga lingkod ng Panginoon, every time na tumatawag tayo sa Panginoon, every time na nanambahan tayo, at every time na nagpapasalamat tayo, ibigay din natin yung pinaka-the best para sa ating sarili at para sa atin. Kasi paano tayo i-bless ng Panginoon kung ang bigay natin sa Kanya ay yung tira-tira na lamang natin? Or yung pagpunta natin sa simbahan ay wala akong magawa ngayon, bored ako, masimba na lang ako. Wala ka na bored sa buhay ay wala kang magawa nga, masimba na lang. Magsimba ako ngayon kasi mag-date. Magsimba ako, mag-date ko. So, ano yung quality of worship? Kaya nga dapat sa quality of worship, nandoon mismo yung ating mga sarili. Sapagkat kung nakikita ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin sa Kanya na ibinigay natin ang lahat, ay maaaring ibalik ito ng Panginoon na mas sobra-sobra pa sa buhay natin. Kaya mga kapatid, minsan iniisip mo natin, wala namang maibigay. Dapat muna i-bless muna ako ni Lord para ako magbigay. Minsan may resipan tayo ganyan. Dapat i-bless muna ako ni Lord, payamanin muna ako ni Lord para mayroon akong ibigay. Sa pagbasa natin ngayon, pinakita ng ating Panginoon na hindi ka kailangan i-bless ni Lord para ka magbigay. Kahit walang blessings, magbigay ka pa rin. Sapagkat kung nakikita ng Diyos ang iyong pagkakaloob ng buong buo at may puso, i-bless ka niya. Sapagkat doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo, ay nagawa mo ngang maglingkod, nagawa mo ngang magkaloob. Paano pa kaya kung nanagana ka sa buhay? Kaya kung makikita ito ng Panginoon, ay maaaring ipagkakaloob niya yung mga kahilingan. Minsan, ganito pa yung iniisip natin. Humihingi tayo sa Panginoon. Tapos yung blessings na ibinibigay niya, ginagawa pa natin dahilan. Bakit sa Lord, hindi nag-tricycle at ako'y may pangkabuhayan. Tapos kung may tricycle na, sabihin naman, Lord, hindi ako makasimba kasi ako na ay namasada na. So, minsan ginagamit natin yung blessing. Kung ganun mga kapatid, hindi sa bawat araw na binibis tayo ni Lord, mas lalong pag-ibihan natin. Hindi naman niya hinahanap yung malaking bagay. Ang hinahanap niya yung pagmamahal. Kaya, kung ito ay isinasabuhay natin, maaaring makikita natin ang kasaganaang pagpapala ng Diyos.
At ganoon din sa mga tao na sa ating paligid. Kung patuloy natin ipinapadama ang pagmamahal ng buong buo, na katulad ng pagmamahal ng Diyos para sa atin, makikita din natin ang kabutihan ng isang tao. Sapagkat kung magawa ng isang tao ang mabubuting bagay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kanya, malamang mas magiging mabuti siya kung mayroong pang kasaganaan sa buhay na kanyang darating. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi nakabatay sa kung ano ang natanggap mo mula sa Panginoon, kundi ano ang kaya mong gawin para sa Kanya. Amen. Amen. Kaya huwag natin gamitin dahilan yung kahirapan ng buhay para maging excuse tayo sa gawain para sa Kanya. Kailangan mo muna puntang bundok kasi kailangan ko magandang buhay sa kanang niya pagsimba. Kailangan ko muna gumawa ganito ganyan. Kaming makain. Iyakin mo niya pagsimba. Ang paalala sa atin ng Diyos, lagi natin siyang unahin sa maraming sakyan. Kaya nga, ano ba yung ikinagaganda ng bigay ng mahirap kaysa doon sa mga sabi ni Kristo? Tira-tira na lang yung binigay. Kahit na ano yung kalaki, tira-tira na lang yun, hindi na kailangan yun, kaya ang binigay. Ngunit yung isang babaeng talo na mahirap, ibinigay na yun mayroon ka sa buhay. Kaya mga kapatid, hindi dahil lang yung kahirapan at kawalan sa buhay upang mag-excuse tayo sa paglilingkod. Huwag natin din gamitin dahilan na sa mga pangit na sitwasyon kaya tayo hindi magawang makapaglingkod sa Kanya. Kundi sa pinakamahirap na sitwasyon, mas doon natin papatunayan ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa kabila ng mga hindi tinugunang prayer natin, mga kahiligang hindi pinagkaloob ng Diyos sa atin, mas doon natin patutunayan na matibay yung ating pananampalataya, sapagkat ang pananampalatayang mayaman at paglilingkod na mayaman ay hindi nakabase sa material na bagay, kundi sa iyong paninindigan, paniniwala sa mga bagay-bagay na kaya mong gawin para sa Panginoon. Kaya huwag natin di gamitin yung mga disappointment natin sa buhay para mananamlay tayo sa paglilingkod sa Diyos. Malay mo, sinubukan ng balakay ng Panginoon kung hanggang saan ang inyong pananalo. Kaya mga kapatid, ipakita natin ang ating paglilingkod sa pamamagitan ng pagmamahal. Ipakita natin ang ating paglilingkod sa pamamagitan ng may pananampalataya. Sapagkat kung ang ating pagbibigay sa simbahan ay just for popularity, kung ang ating pagbibigay sa simbahan ay nakabatay doon sa anumang biyayang itanggap. Minsan kasi isipin pa natin, pag ako nanalo sa loto, ipagawa kayo sa simbahan. Paano naman manalo, di naman nataya? Kaya nga ganun, pag ako yung mama, ipagawa sa simbahan, hindi naman ipagawa kahit hindi ka pamayaman. Kung ano yung kaya mong gawin mo para sa Diyos nang walang pag-alinlangan. Kasi yung ministry sa church, hindi lang naman yung pagbibigay ng mga material na bagay, ng mga sarapin. Maraming bahagi ang simbahan na pwedeng ibahagi sa iba para maging part ng ministry. Amen. Amen. Yung pagwali sa simbahan, ministry yun. Kasi yun ang kaya mong gawin, pagwali sa sapagkat kung ano yung mayroon ka, ang paalala sa atin ng Diyos, kung ano yung mayroon ka, yun yung gawin mo. Kaya minsan tuloy nahihirapan tayo maglingkod. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kaisipan natin, dapat ganito yung gawin ko. Ay wala
kayang gawin yun. Kaya wag nating isipin na ang pag-ministry o yung paglilingkod ay isang kompetisyon. Hindi yung mga kapatid. Kung ano yung kaya mong gawin, yun ang gawin mo sapagkat yun ang katotohanan sa buong buhay mo. Huwag tayong magkunwari sa Diyos sapagkat alam na yung totoo. Huwag tayong magkunwari sa ating paglilingkod dahil mapapagod ka lang. Mag-disappoint ka lang. Kung ano yung mayroon ka, yun yung dalhin mo sa Diyos at yun ang gamitin mo para makapaglingkod ka para sa Kanya. Sapagkat kung magbibigay ka ng lagpas sa iyong kakayanan, madidisappoint ka lang at mapapagod. Sapagkat ang nais ng Diyos yung makatotohanan sa paglilingkod. Amen. Amen. Kaya huwag natin munang pangarapin na, pag ako yumaman, pati yung daanan ng simbahan na patay ko. Kung ano yung kaya mong gawin sa ikaw, uunlan at ikaw ubutin ng simbahan, kaya nga magpunas ng bintana, kung yung na ikaw ubutin ng simbahan, pati yung na-ministry, kasi kung wala talaga, magsimba ka. Yun lang tayo. At least magpakita ka ng pagdating ko sa Diyos. Kahit pagbigay ka ng pasahan, kung ano mapapunod sa kasi yun ang kaya mong bibigay. Huwag natin pangarapin na maraming pang blessing ang bibigay sa iyo sa kang magbibigay. Kundi, God already blessed you. Kaya kahit sa anong estado, pinaka-lowest point ng buhay mo, kung yun ang katotohanan ng buhay, at yun yung afford mo, yun yung magawin mo para sa Kanya. Sapagkat kung ang ating paglilingkod ay nagmumula sa puso, ito yung inihayag sa atin ni Kristo. Ito yung paglilingkod na may pinakamalaking halaga. Amen. Amen. Minsan nga, nagtatakot tayo. Pray ko makirma para gastusin. Hindi mga kapatid, kung ano lang tayo mo, kasi yun yung totoo sa buhay. Kung hanggang saan abot yung paglilingkod mo, sabi nga ng isang padalasda, saan maabot yung 20 pesos mo? Saan paabotin? Yun lang ang kaya, yun lang ang abot. Kaya the reality sa ating paglilingkod sa Diyos ay dapat na ayon sa sarili nating buhay. Huwag natin, sige, ako ng pangalan niya. Tapos wala naman. Wala. Kaya mas maganda pa rin yung nagagawa mo talaga kaysa sa sinasabi mo. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapahayag sa atin ng ating Panginoon, gawin mo ang mga bagay na bukal sa iyong kalooban at may makatotohanan para sa paglilingkod. Upang ang ating panambahan at paglilingkod sa Diyos ay magiging makatotohanan din. Sapagkat kung hindi maging makatotohanan, maaaring hindi magkakaroon ng magandang resulta. Kaya kung bukal sa puso at tao sa puso yung ating paglilingkod sa abot ng ating kakayanan, kapag ito'y nakita ng Diyos, pagpapala at biyaya ang ipagkakaloob para sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, isa sa pinakamahalagang na ibigay sa atin ng Diyos ay ang buhay natin sa araw-araw. Ang buhay na mayroon tayo na tinatamasa natin ang iba pang mga buhay. Kaya mga kapatid, kung ano man yung mayroon tayo sa buhay natin, yun yung ating ipadamdam sa Panginoon. At kung ano man ang buhay na mayroon siya, yun din ang isaparamdam niya para sa atin. Sapagkat ang bawat biyaya ay dumadaloy sa may buong katotohanan sa buhay natin. Kaya sa pagkakataon ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong maging sinungaling sa Diyos. Huwag tayong maging sinungaling sa ating paglilingkod. Kung ano man ang mayroon tayo, yun ang ipagkakaloob at ipagpapasalamat natin sa pangalan ng mga ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating pamilya at pumasampalataya.
tayong lahat sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa Amang makapangyarihan. Naglikha ng langit at lupa at ang lahat ng nililita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Bugtong na ng Diyos, mula sa mga bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi nilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ang ikimahan lahat. Na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan. Nagkaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ay Pinanong siya ni Maria Birhen na naging tao. Ibinako sa krus sa lamalan sa nahuli po ito Pilato. Nagpagkasahit na nagayang ilig. At muling nabuhay sa ikalawang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at narunok sa kanan ng Ama. ang muling darating ng alwalhati Upang makuha ng mabuhay ng mga patay. At ang bayan niya walang hanggan. sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpapabigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at nilulahati sa Ama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesiang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwag po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Ang adlating maging dakila sa paningin ng Diyos, puno ng tiwalang tayo ay tutulungan niyang maging dakila sa pamamagitan ng pagiging bukas palad. Ang ating pong itutugon, mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mamuna sila sa pagpapahalaga sa mga dukha at abad sa ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng mga pari at mga nangangatas sa Diyos, naway matuto silang magbigay ng lahat ng siyang nilalaman ng kanilang mga sinumpaan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para maiangat ang kalagayan ng mga naghihirap at nagigipit sa ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong may kaya sa buhay, ngunit nagbubulag-bulagan sa pangailangan ng kanilang mga kapatid na naghihikahos, upang mabuksan ang kanilang mga puso at ang kanilang mga lukbutan, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan, ipagkaloob mo iyong makadamit na biyaya, lalong-lalo na sa second Sunday Mass sponsor na nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Galvin Vince Aurelilia, Gilberto Riasares, Magdalene Medina, Jayden Riasares, John Brian Nalisapa, Mariela Perlas, Yana Freire Kanya, Dayon Labosta, Raymark Falcan, and Rupa Meka Dilaria. At sa kongregasyong ito, hindi natanggapin naman nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, tingin mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong lingkod na sumakabilang buhay na si Erlinda Soto, na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin gawad mo sa kanila ang patuloy ng pagyabong
sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, manalangin tayo. Mapagbigay ng Diyos ito ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa lingguhang Eucharistia, upang lumago tayo araw-araw sa pagpapahalaga sa mga maliliit at hinahamak sa ating paligid at magsumikap na sila'y maiangat, manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay ng Diyos ito ang aming panalangin. Para sa mga magulang na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang mga anak, naway makatagpo sila ng suporta mula sa kanilang pamayanan at makatanggap ng kapayapaan at katiwasayan mula sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. Mapagbigay ng Diyos ito ang aming panalangin. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansarili. Manalangin tayo. Mapagbigay ng Diyos ito ang aming panalangin. Ang manaming mapagbigay, isuko mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mapuspos kami ng linaw ng mata para makita ang kahirapang pinagdaraanan ng aming mga kapatid. Pumawin mo ang aming mga puso at ang matugunan namin sa abot ng aming nakakaya ang kanilang pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng anak mong talagang nagmahal sa mga maliliit, si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.